Good morning! Another day, another vlog. 13 degrees today. Eh, hindi pa naman super duper lamig. Kaya pa naman. Ayun. So, ayun nga, last full day na namin today. Europe trip is over. Ipon na ulit. Pero makabalik somewhere else. Picture kami. Ito yung malapit lang sa amin. Parliament office nila. Ayan. Picture kami dito sa hagdan. Kung pwede. Sisitahin naman kami pag hindi eh. So, nakapag-picture naman kami doon. So, yung Trevi Fountain around mga 500 meters away siya sa apartment na pinagsistayan namin. Yung Trevi Fountain, sikat siya kasi a lot of people parang nag-wish, maghuhulog ka ng coin, ganyan. Yung parang right hand, 1 coin, tapos sa left mo siya ito-throw para nakatalikod ka ha. Pag 1 coin daw, babalik ka sa row. Pag 2 coins, you'll find your love. Pag 3 coins, you'll marry your love. Mga ganon. And then meron doon sa malapit sa Trevi Fountain, sikat na bilihan ng mga croissant. They open 7 a.m. Tingnan natin later after nating mag-picture-picture dito. Parang sinasabi kong ayaw mo nang may tao. 5 a.m. ka pumunta. Hindi sila natulog. Pwede i-search nyo live cam ng Trevi Fountain. Makikita ninyo yung current situation sa Trevi. Kanina, tiningnan ko around 6 nung nagising ako. Dami na ring tao eh. What more ngayon? Diba? So today is a Monday and mahaba na yung pila dun sa bilihan ng croissant. Nakikita ko na. Kahapon galing na kami dito kasi nga dapat bibili lang ako ng tinapay before going to Vatican. Eh kaya lang, hindi na kaya ng oras. Kaya umiskap agad kami. Kain muna tayo. Ayan, cannolo. Yan ang sa akin. Masarap din yung moritosi siguro. Pero sabi nila yung, eto, cornetto na. Parang gusto ko yung cornetto pistachio. Pinagsara yung Trevi. So, buti nila nakakopicture tsaka video. Dahil nga madaming tao tsaka late na din kami. Medyo matagal lang yung pace. Yung meron ng mga available na upuan pero hindi ka nila agad mapaupo kasi iilan lang din yung sa staff. Tapos, naglinis pa sila. Ngayon, hindi pa rin kami nakaka-order. Magbigay kayo ng ample time. Unless talaga siguro parang grab and go lang kayo. Ganyan. Tapos ang pictorial, totoong kain na. Yung orange juice daw, hindi ganun katatamis dito, sabi niya, compared sa Viva. Oo, matamis siya sa Viva. Bakit na? Kamay ko lang naman makikita. Masarap yung pistachio. Linisin mo muna yung bibig mo. Ayan. Ayan, ito masarap yung pistachio. Pistachio masarap. Yung croissant na pistachio. And then ito masarap. Yan. Ayan, masarap yun. Ito sucks lang. In-order namin to kasi yung nakita namin kabayan, nag-take out sila. So sabi niya nga masarap. So iba-iba din talaga eh. Ito yung Food take out ko. Diyan namin ka ng bit-bit. Malapit lang naman to sa atin. Nakikinis sila. Naayos yung mga coins. Matagal pa yun tayo. Ayan, dito ka. Hello. Hi. Saan tayo punta? Hindi mo alam. Sa St. Peter. Di, ano? Yan. Hello. Kami yun. Malakas yan. So, dito tayo pupunta. Dito daw. Ayan. Pupunta tayo sa... hindi, mag-hop on, hop off tayo. Okay. Ano ko daw papatin? We are taking the hop on, hop off after ng Trevi Fountain. Kami pa lang. Actually, meron sa harap. And then, wala pang tao. Araw. So, bababa kami sa Coliseum.
Tapos alam nyo kanina, doon sa Piazza Berbereni ba yun? Parang ganyan. Binaba ko tong camera na to. Parang all of a sudden, merong European looking na dalawa. Sila, parang nagsisenyasan. Basta may gut feel lang talaga ako na parang dadamputin nila yung camera. Papunta na rin naman ako sa camera, pakuha naman ako. Pero alam niyo guys, andun lang yung sa tapat namin ha. Tapos parang bigla silang naglakad na lang papalayo. So parang feeling ko failed kami sa kanila. Ang bilis nila sumalpot. Ang bilis, oo. Chinese lang yan nasa paligid. Oo, Chinese lang yun naman yan sa paligid. Kaya, Diyos ko yung memory card. That's more important talaga kasi nandito lahat. Kaya ayun, lesson talaga. Hindi pwedeng iwan, lalo na dito. Grabe yung uga. Akala mo nasa barko ka or something. Ito naman yung station nila. Parang nag-war, nag-contest ata ng design sa station. Tapos 1950s lang siya na-inaugurate. Diba? May pa-contest. Ang maganda sa mga hop-on, hop-off, ayan o, meron lang mga earphones. Tapos, explain nila, like, on your left, on your right. So, one good way na rin to for transportation instead of magbabas kayo na ang dami ng Pilipinong nag-warn sa amin ha. Yung mga Pilipino na nakikita namin dito kasi ang daming mga Pinoy. Sinasabi nila na mag-ingat lalo na sa bus kasi nga maraming mandurukot. Iba sa mga public transportation like metro or bus. For sure may mga nanonood na sa akin na matagal nang wala sa Pilipinas. Ganyan baka hindi na kayo sanay sa yung mga ganun ba dahil sobrang safe na sa bansang napuntahan nyo ngayon. Like walang mga ganong eksena. Hindi lahat ng bansa ganun. Like ako sanay lang ako nakabukas yung bag minsan. Hindi siya sa paninira guys ha. Just warning you na ayun nga iba-iba yung culture ng bansa. Kaya be very vigilant. Church daw yan. Gawa daw yung facade ni Michelangelo. Hindi ko lang natutuwa. Nag-hop off kami dito sa Colosseum. And then doon kami nag-hop off. Medyo quite a distance din yung paglalakad ha. Wala kaming ticket. Walang availability. Actually, nasa Dubai pa lang. Nag-check ako nung arena something. Wala na siya masyadong availability dun sa date namin. Nagko-contemplate ako either yesterday o ngayon. Pagdating ng Rome, wala na talaga siyang availability. Sobrang dami ng turista. So, kahit dito, nagtanong din naman kami, wala na daw availability. And guys, dito sa Coliseo, wala naman talaga siyang entrance ha. Ang may entrance lang is yung doon sa pagpasok mo, sa may arena, sa gitna. Yun ang may entrance, which is sayang talaga. We'll just enjoy the view, the scenes from outside. Oh. So pa naman talaga to ni such tong Coliseo. Kasi nga, drawing yan before. Or pinag-aaralan nila sa Roman architecture. Colosseum? Pag alam na natin sabihin. Ito po yung Araneta. Colosseum. May metro station actually dito eh. Ayan o. Magto-toilet kasi kami. Saan? Antay na pala eh. So wala daw dyan sa metro station. Pero itry daw namin sa taas kasi may mga bars, cafes, ganyan. So okay lang naman ako mag-order ng drinks. Basta may view ng Coliseo. Diba? Sa taas ng metro. May Cafe Roma. Punta tayo dito para makapag-toilet. Magtiramisu tayo. Negra mode on. Tinanggal yung bubong. Init.
Hello! Bumaba kami. We are here at Plaza Venecia. Picture lang tayo saglit kasi we have approximately mga 2.5 hours to spend bago kami pumunta ng Vatican. Kasi meron kaming 4 o'clock na Sistine Chapel na tour. Lakad-lakad hanggat kayang maglakad ng ganito. Go! Ayan, pupunta sila dyan. Punta tayo. Ang ganda niya. Buti bumaba kami. Mga ruins and all. Ganda. Si Satch mag-refill. Kasi sparkling yung binigay sa hotel. Okay, go Satch. Inumin mo nga. Lamig. Fairness. Ganda. That background though. Wow. Satch. Gusto pa yan tumayo-tayo eh. Part siya ng Colosseo. Oo, doon tayo guys. Amphitheater yan. Ito tayo, Palatium. This is the Roman Forum. Parang naikot natin yung from Colosseo hanggang Piazza Venecia. Ayan, tatawid tayo para kumain. Kasi maraming mga kainan dyan, no? So, dyan na tayo magla-lunch. 23 seconds, beb. 23 seconds, 21, 20. Reservation lang pala doon. Dahil gutom na, yung nakita na lang namin sa kanto, yun na yung... Na maraming tao. Oo, maraming ding tao. Yun na yung kinain namin. After all, ay, natapon. Sarap ah. Carbonara? Pagis lang nakaganto. Cute. Parang gusto ko yung ano niya, kines. Sarap. Finish. Diyan kami kumain. Something. Ayan. Ano tayo, gelato dito sa floor. Masarap din daw to. Bumili kami sa floor ng gelato. Nakita ko to sa TikTok. Ang sarapan sila. Pero hindi for me. Normal lang. Hindi masyadong, wala masyadong lasa. Normal lang na ice cream. Parang walang lasa, ganyan. Tabang. Hindi I mean, walang, yun, medyo matabang lang siya, yung flavors niya. Mas masarap pa rin yung La Romana. Yan, babalikan natin na. Balik na kami sa stop nung aming hop-on, hop-off para pumunta na ng Vatican. Waiting for the hop-on, hop-off bus. Marami din namang mga options for the hop-on, hop-off. Ang napili namin, kasi yun na din yung unang lumapit sa amin, was yung city sightings ba yun? And global company yun kasi meron din nun sa Singapore. I remember the last time nag-ho-ho kami sa Singapore bago kami umalis ng Singapore before moving sa Dubai. Dito meron silang big bus, meron din nun sa Dubai. Meron silang Green Line tours. Meron din yung option for Vatican, which is parang for this year ng Jubilee, collaborated siya with multiple ho-ho companies din. Then dito sa Rome, halos magkakasama lang din naman yung stop nila. Kasi yung na-experience namin sa Paris, parang iba yung stop ng big bus, iba yung stop ng Toot. And mas preferred ko yung mga bus stop ng Toot sa Paris versus sa big bus. Dito so far parang wala naman silang difference. So any preference na gusto niyo, you can try that. Highly recommend ko yung mga ganito kasi nga one, nakakatipid kayo sa mga taxi na din. Though may mga walk syempre going to the bus stop. At least natutur nyo na yung mga essential sites, touristy sites doon sa place na pupuntahan ninyo. Pwede kayo mag-book sa Klook. Wala po akong discount code sa Klook. Pwede rin naman kayo kakuha na lang dito. I think mas mura pa din sa Klook
lalo na kung may mga pina-follow kayong influencers na may mga discount code, gamitin nyo na lang sila. And sa wait time naman, parang mga 10-15 minutes, ganyan. So, parang pahinga nyo na rin ba yung pag-aantay nyo ng mga city tour buses. Parang dalawang stop na lang, tapos Vatican na. So, hindi naman na kami bababa. Okay na kami. Diretso na ito ng Vatican. Kasi mag-video pa kami ng Vatican, Italy. Vatican, Italy. Ganon. Tapos, bibili pa kami ng rosary. Mga pasalubong yun. Tapos, ano ba ba? Ayun, meron kami Sistine Chapel na tour. We hopped off already dun sa bus and andito na tayo naglalakad papuntang Vatican. I-exchange ko lang yung isang rosary. Sana pumayag. Putol siya. Naputol pala siya. Hindi ko nakita. Bibili lang ako ng few rosaries pa. For pasalubong, papabili din ng aking Maring Julia. Hi Mars. And then pupunta tayo sa Sistine Chapel for the tour. 4 PM yung tour. It's already 3:13. So bilisan natin. Yun ata yung parang Castello something. Madami talagang tours dito. Madami kayong pwedeng puntahan, pasukin. Nasa sa inyo na lang talaga kung ano yung gusto nyong i-focus. Depende sa timing nyo, schedule ninyo. So we're here, going inside na sa St. Peter's Square. Bumili pa kasi kami ng pasalubong. Nabadali tuloy kami. We need to go to the guided tour entrance, Vatican Museum. Parang alayo pa. Ha. Sa mali. Kaya layo na lakad namin. So pagbaba nyo ng hop on, hop off, mag-Google Maps na kayo going to Vatican Museum para tama yung lalakaran nyo. Sorry naman, sneaky. Late ang mga ante. Pag sumingit kasi kami doon sa pumasok kami. Sabi namin, sorry, we're late. So, naiwan kami ng guide, kaya on our own. Bayad kami ng guided tour dahil naiwan kami. Ay magre-rent kami ng parang audio guide. Tarang telepono. Hi! Sumusunod-sunod lang kami sa kung saan-saan, ganyan. Hindi ko na nga masyado itong napapakinggan eh. Kasi natuto ako sa mga sculpture na ganyan. River God daw siya. River God of... Hindi ko siya nakita. Sabi ko, dalawa na nga lang kami sa tour group, nag-iiwanan pa. Maps daw yan lahat ng pinuntahan namin. Kaya pa sa Hatch? Tourmate, kaya pa? Laki din ito in fairness ha.
Finish na tayo sa Sistine Chapel. Siyempre, medyo nagpasaway naman si Ante. Sorry na. Para din ma-share ko sa inyo kung ano yung nakikita ko. Mga few snippets lang. And ang ganda niya in person. For sure, lalo na ng kamerang to, hindi gano'n nabibigyan ng justice. Yung ceiling, painted by Michelangelo. Ayan, ang ganda niya. I think that's the highlight for today's Vatican Museum tour. More of just enjoy the scene, the view, ganyan. And then take pictures, take videos for remembrance. So, ayan, meron din dito sa loob ng Vatican mismo, 10 euro. And dito na lang pala kayo bumili. Umabot kayo sa part na to ng video ko at pupunta kayo sa Rome, tapos pupunta kayo sa Vatican Museum, I suggest dito na lang kayo sa Vatican Museum bumili ng rosary. Magaganda yung quality ng rosary nila. Tsaka not bad yung mga pricing nila. Nakabili na naman ako ng isang rosary kasi ang ganda. 25 euros, tapos may lalagyan na. Maganda siya. Pero kung hindi kayo mag-Vatican Museum, yun sa, sinabi ko sa inyo sa labas, okay din doon. And it is forbidden to sell daw mga blessed items kasi dapat bibilhin mo siya as is, tapos saka may papabless sa church. Yun ang sabi dito sa Vatican. And yun din yung sinabi doon sa binilhan namin sa labas. Red flag na agad pag sinabing, opo, na-bless na po yan. Ganyan, ganyan, ganyan. So baka nga naman na-bless, but by right, hindi daw nila dapat ibenta yun. Diyan namin lalagay yung mga audio. Huwag nyo nang tangkaying ilabas, utang na loob. Nasa Vatican kayo. Sorry. Division 2 bag. Cool da! Sabi mo card. Ayan, sarado na yung museo. Balik lang siguro kami sa Uniqlo o kaya Zara, Mangdo, ganyan. Pero kaya nga may gelateria. No dinner yet. Okay. We are back here sa aming first gelato fave. Same. Same? Yeah. Lascia stare perché la faccio di fare. Carry 4. Check tayo. Ayan, ang Zero Cafe nila. Pwede yung pila. Ayan, another tourist traula. One of the best sandwiches na rin in the world. Good morning, another day, another vlog. Today is the day. We're going back to reality. Nandito na tayo sa airport sa Rome. Doon tayo beb sa A. Magpapaan muna tayo tax refund before tayo mag-check-in. Check-in counter A daw tayo. Swiss naman yung flight namin, but from Rome to Zurich, Italian Air ba yan? Parang ganyan. Ayan, dito. Pipila lang kami. So, dapat refund. Pero dito pala, walang tao. Machine lang. Hindi na kailangan in-inspect. So, kailangan ng boarding pass. So, ito. Nag-check-in muna kami. Very good kami sa luggage namin. Sa check-in, kasi ako 23.3, si Sach 22.7. O, diba? Pero meron kaming ganyan. Diyan ko nilagay yung mga nabili namin. Kasi, sabi ni Donna at saka ni Marie, chinek sila sa
France. Pero dito, machine lang eh. Wala siyang something. Though, syempre, di ba, ayaw mo din namang ilagay yun sa check-in kung mawala. O, kala mo ha, mahal yun. GST or tax refund, muna tayo. Walang pila. Oo, kinalabit ako nung nga sa likod mo. So, dahil kami, may binili kami sa France at saka sa Italy, and nandito kami sa Italy, dito kasi sa Rome, hindi niya maaano sa global app yon yung mga binili mo sa France. So, pumunta ako doon sa may customs, may tao. Tinatakan lang nila, tapos ihuhulog ko doon sa blue app. Pero lahat ng nabili mo sa Italy, dapat lalabas na dyan sa machine. So great. So again, for tax refund, pag claim kayo doon sa different countries apart from aalisan yung bansa, then you have to go to the manual counters, i-check nyo sila. Kasi usually yung machine daw, para lang yun sa existing country. So like us, lahat ng nabili namin sa Italy, even sa Milan, and dito sa Rome, doon siya sa machine. Automatic nandun na siya. Pero doon sa nabili namin sa France, like yung sa Hermes namin, na sandals or chinelas, doon siya, i-drop box mo siya. So, andun lang din naman yan. And then, pharmacy run tayo. Pili tayo. So, finish na tayo doon sa pharmacy. Now, we are going to the security control, passport control na tayo. Wala na palang passport control. Just boarding pass, ilalagay nyo and then okay na. Tapos, di ba kanina bumili ako sa pharmacy. Di meron akong gusto. Tapos sabihin ko, ay hindi masyado nang malaki for 100 ml. Sabi niya, no, actually, ano yan, hanggang 4 liters na daw. As of July something. Sabi ko, 4 liters? Too big. So, hindi naman ako naharang doon. Okay naman. Anyways, andito tayo ngayon sa duty free. Mag-check muna tayo. Parang dito din kami bumaba the last time. Like from Paris. Parang ito yun. Yes, ito nga yun. Dito din sa side na to. Kasi tanda ako, dito ako nag-toilet. A72, sabi ni Sach Dulo. Sabi ko kasi magtitingin ako ng mga ganyan, katulad niyan. Napapadaan pa tayo, di ba? Grabe, dulong-dulo. Nasaan si Sach? Morning! Zone 5. Grabe yung layo. Landed in Zurich. May 2.5 hours kami na layover dito. Lamig. So, wala pang gate. 10:40 pa malalaman. Toilet muna tayo real quick. Antok pa din siya. Nakita naman nila na antok ka. Kasi binidyo kitang tulog. Lumapit lang din ako doon sa may transfer desk to check kung meron pa akong need gawin. Kasi meron naman akong boarding pass from Zurich to Dubai. Sabi niya okay na daw yon. Now, hahanap lang tayo ng kakainan ni Sachi for lunch. Kasi baka mamaya late na naman silang magpakain. Like yung last time, Marche, sandwich. Parang ngayon ko na na-miss yung kanin. Or something like that. Yung carbs. Teka, hanap tayo. Hand cream, right? Okay. Bumili lang din ako ng hand wash sa Aesop. And itong mga duty free na ito, pinagtatawag na naman ako. Nagigigil din ako eh. May Longchamp pa. Nagtanong ako ng fast food, may Burger King daw. So parang na-excite naman ako. Sige, Burger King tayo. Ayan, may Marche din. Manis ko yung Marche sa Singapore. Pero na tayo sa Burger King. Ngayon nag-convert ako kung magkano yung kinain namin. Umorder ako isa kaming burger, pero isang meal na lang ha. Nagdagdag na ako ng, parang nilakihan ko na lang yung drinks at saka fries. Tapos bumili lang ako ng chicken wings. Tapos isa kaming burger. Actually, malaki naman din talaga yung burger. Pag pala isang burger lang tayo, oo nga eh, hati. 55 Swiss francs. So almost 4,000 pesos. Nakakaloko. Diba? Dapat naghati na lang kami. Sabi ko kay Sach, iikot lang ako sa duty free. Kasi tapos naman kumain, diba? So doon lang siya, ayaw niya kasi mag-ikot-ikot. Ako na ba? May passport control pa din pala pag lalabas na EU.
Yan, mag-train pa. Hindi ko alam na may passport control. So, di ba, shopping pa si ante mo. So, ayun, nag-take time pa kami for passport control. Yan ito, mag-train pa. Kaya, tatakbo na naman tayo kasi boarding na. Dulong-dulo pa talaga yung gate namin. Ang saya-saya. Tinawag na kasi kami. Kaya nandito kami sa harap. So, yung kinakabahan ako na sana palitan yung ano natin. Or dahil lang tayo ay nagtatrabaho doon. Hindi naman lahat yung tinatawag. Yes, we do. Here's my return. We are home na pala and si Sisi nagluto ng adobo. Namiss namin yung food. Thanks, sis. Wow, parang restaurant na daw in order to daw yung sisig. Ay, hindi, ginawa niya yan. Yan na may sisig, bango sisig, and adobo. Thanks, sis.